Yung bata po ay sumakay sa kotse ng kanyang ama at hinatid siya at hindi na po kinakapkap at hindi titignan basta sumakay sa kotse. Yung bata po ay dumiretso, bumaba sa basement at tuloy-tuloy umakyat. Fact number 1, yung may-ari ng baril, yung ama ng shooter, ay sinabi na ang kanyang gun bag ay naiwan niya lang sa kotse. At doon dinukot ng bata. We find it highly improbable. Basta nasa uniform police ka, nasa training niya yan ng gun safety and safekeeping. Lahat ng police dito sa tabi ko, ang turing nila sa kanilang baril ay parang asawa nila yan. Hindi nila iniiwan. We find that highly improbable. Sec, yung naging palaisipan talaga kung paano po napasok yung mga firearms na apparently ay hindi po na-check doon sa loob ng sasakyan. Dahil nangyari po ito sa school, meron din po bang liability yung teacher at yung guard na nandun sa school? Again, wala. As of now, wala. Ang kailangan na naparitan yung protocol. Kasi yung protocol nila, lahat ng mga private schools, pag kotse dumadaan, hindi na titignan. Pag pumapasok sa pedestrian gate, titignan. Gano'n rin naman yung mga public schools natin eh. Kasi titignan sila ng mga tanod, yung mga pulis ando doon. Pero dito kasi, pinapasok yung kotse diretso papunta sa eskwelahan at walang sitahan. So sa tingin niyo po ba may lapses or may kailangan i-review doon sa Review lang. protocol na yan? Review lang. They've been doing the same thing for the last 50 years. Ganun ang ginagawa nila. Nailan nangyari to. So they have to review and they have to reformat their security measures.